very significant because here we are trying, ang sinusubukan natin gawin ay ayusin ang curriculum para maging mas bagay sa pangangailangan ng mga batang Pilipino. Batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan maisaayos ang kurikulum ng bansa. Binigyan din nito na kailangang iakma ito sa pangangailangan ng mga Pilipinong estudyante. Kasama na rin includes all our efforts na para pagandahin ang mga international score natin. Especially when it comes to STEM at tinatawag na STEM subjects. Also, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga after 10th grade na mamili kung sila ay mag-vocational, mag-technical training o itutuloy nila. Kamakailan inilunsad ng DepEd ang matatag curriculum na layong i-decongest ang kasalukuyang K-12 curriculum. Sa ilalim ng revised K-10, binawasan ang bilang ng competencies kung saan mas nakatutok ngayon sa literacy, numeracy at socio-emotional skills para sa kindergarten hanggang grade 3. Ayon kay VP Sara Duterte na siya ring kalihim ng edukasyon, sinusolusyonan nito ang mga problemang nakita sa lumang curriculum. Lahat po nung nakita na problema ng mga international and local education experts natin, in-address po namin dito sa bagong K-10 program. Una na dito yung napakaraming learning competencies. So from approximately 11,000, napababa natin to 3,000 ang mga learning competencies. Samantala, sinabi rin ng Pangulo na kailangang pag-aralang mabuti ang planong ibalik sa dati ang school calendar kung saan Hunyo pa lamang ay nagbubukas na ang klase sa mga paaralan. Ayon kay PBBM, dapat maisama bilang konsiderasyon ang pabago-bagong klima o climate change. Dahil sa schedule ngayon, napakainit at pati yung mga bata ay hinihimatay na. Kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin. So, wala naman kaming preference. Mas gusto namin ito, mas gusto namin yun. Hindi naman. Titignan lang talaga natin kung ano yung pinakamaganda, both for the kids, especially for the children, at saka sa mga teacher, at saka sa mga administrative non-teaching staff. Dahil kailangan papapasukin natin sila, mainit masyado, baka hindi na kayang gawin ang trabaho nila magkasakit. Panis kayo kay Isko. Si Isko, ginawang aircon yung mga public school dyan sa Maynila. Lahat ba? Ginawa niyang aircon o isang eskwelahan lang? Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang DepEd na pag-aralan ang pagtataas ng sahod ng mga guro. Bukod sa... Ikaw, Marcos, puro ka pag-aaral. Puro ka pag-aaral, di ka naman nag-aaral. Wage hike na tinatanggap ng mga public school teacher sa ilalim ng Salary Standardization Law. Ayon naman kay VP Sara, hinihintay na lamang nila ang resulta ng pag-aaral. So we're waiting for the result of that study na nandoon yung increases and then nandoon din yung pagkumpara niya sa inflation at sa mga economic indicators, forecast ng economic indicators sa mga darating na taon. Sina Pangulong Marcos at Vice President Duterte ay magkasama sa Victorino Mapa High School sa Maynila. Ayun galing. Galing-galing naman magpintura naman pala. Ayo talaga Kaninang Leni Robredo. Sabi ko sa inyo, kahit natalo si Leni Robredo, parang si Leni Robredo pa din yung presidente eh. Ganyan-ganyan lang naman pinagagawa ni Leni nung vice president siya. Kita mo, kayang-kaya ni... Basta mga ganyan lang, kayang-kaya ni BBM yan. Maga, para sa pagsisimula. Tinan mo, hindi niya kasama yung asawa niya dyan. Hindi niya kasama. Alam mo bakit? Dirin-diri lang siya. Saan ka punta? Doon sa magpipinto-pintura lang ka. Sama ka. Saan? Doon sa sa may public school? Padiri naman there. Walang aircon. Ayoko doon. Manood na lang ako ng passion show dito sa Malacanang. Diba lagi naman niyang kasama yung asawa niya? Bakit pagka mga ganito, hindi mo kasama? Pero kapag pasyal-pasyal, kain-kain sa labas, punta sa state visit, kasama ka lagi. Pero pagka yung mga ganito, linis-linis, pinto-pintura, ba't hindi ka sumasama unanay? Namimili ka ng Namimili ka ng sasamahan, Brigada Eskwela.
Personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang estado ng mga silid-aralan. Nag-abot rin ng 1 million pesos na tulong ang Pangulo sa eskwela. Kaya katulad dyan, yung napakalaking cheque. O, nag-abot ng tulong si Marcos, 1 million. Oo, at as nakalagay yan sa malaking cheque. Di ba sabi ko nga sa inyo, tandang-tandaan nyo ba? Noong panahon ni PRRD, meron din siyang inabutan ng tulong. Tapos may malaking cheque, nagalit siya. Sabi niya, ano ba yan? Ang laki naman yan, tanggalin nyo yan. Oo, ayoko ng ganyan, hindi natin pera yan. O bigay nyo sa kanila ng maayos, hindi yung may ganyan-ganyan pa. Not during my time. Ang corny niyan, sabi pa nga, di ba, Gemaline Garcia, ayan, nako-corny yan si PRRD dyan, sabi niya. Corny yan. Sabi niya, hindi naman natin pera yan. Pera ng taong bayan yan. Wag niyong gagawin yan sa akin. Not during my time. Yun ang sinabi niya, di ba? Galit na galit siya nun. O, tas dali-dali namang inalis. Kasi, mga epal lang ang gumagawa niyan. O, kita mo. O, si BBM. O, syempre, kailangan may maipakita siyang ganyan sa vlog niya. Namigay siya ng ganyang kalaking cheque. Hindi kasi sa bulsa yan. Nagsayang pa kayo ng papel para gawin niya malaking-malaking cheque na yan. Pelahan. Sa bagay, peke yung cheque. Peke rin yung nagbibigay eh. Bukod pa rito ang mga cleaning material. Binigyan din ng Pangulo ang halaga ng pagtutulungan ng mga magulang, pribadong sektor at iba't ibang organisasyon para sa kapakinabangan na rin ng mga estudyanteng papasok ngayong buwan. Wow, yung upuan na yun, no? Alam mo, luman-luma na yan, no? Diyos me, yung matetetano na bata dyan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Oy Marcos, hindi pantay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Yes, okay. Daming camera. Palakpakan. Napakaraming camera, di ba? Tapos talagang focus na focus. Alam mo, ganyan-ganyan si Robredo.